Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, kahapon po pinagnilayan natin ang paanyaya ng Panginoon na magpahinga upang makahinga. At sa ating pamamahinga, ang paanyaya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Sa Diyos tayo tunay na makakapahinga. At sa paanyaya na ito, pinaalala din ng Diyos na kapag tayo mga pasanin, ay huwag nating solohin. Pahintulutan natin ng Diyos na samahan tayo sa mga pinapasan nating hirap sa buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang konteksto po ay araw ng pamamahinga. At sa batas ng mga Hudyo, bawal magtrabaho sa araw na ito. Sapagkat ito ang araw na mahinga ang Diyos, kaya ang mga tao ay susunod din at mamamahinga. Kaya may mga gawain ay pinagbabawal. At sa kwento ng ating ebanghelyo ngayon, naglalakad sina Jesus kasama ng kanyang mga alagad. At dahil gutom ang kanyang mga alagad, sila ay umitas ng bunga ng mais at kanilang itong kinain. At sa mata ng mga Pariseyo, isa itong paglabag sa araw ng pamamahinga, sa batas ng araw ng pamamahinga. Kaya dumipensa ang Panginoon at ginamit niya ang dalawang examples. Una ay yung ginawa ni David, nang nasa loob sila ng taahanan ng Diyos sa templo at sila'y gutom, kinain nila yung tinapay na ang pari lamang ang pwede kumain. At yung pangalawa ay yung kanilang mga pari na nagtatrabaho, kumikilos, gumagawa sa araw ng pamamahinga. Sila ba ay exempted? And so Jesus drew now the punchline nang sinabi niya, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Mga kapatid, ang lesson po ng ating ebanghelyo ngayon ay huwag tayong mabilis humusga sa ating kapwa-tao. Kadalasan kasi may makita lang tayo, pagbali, ang bilis nating punahin, ang bilis nating itama, ang bilis nating putyain, ang bilis nating ay ipagkalat yung balita. Pero kapag mabuti ginagawa ng ating kapwa-tao, kadalasan napakabagal nating ipagkalat ang mabuting balita. O kaya naman kadalasan, hindi nga natin ito pinagkakalat. Mas pinagkakalat pa natin yung masamang ginagawa ng ating kapwa-tao kaysa ang ikalat ang mabuting ginagawa ng ating kapwa-tao. Kaya po ang paanyaya ng Panginoon sa atin ngayon, dahan-dahan tayo sa panghuhusga. Baka minsan ipinagkakalat natin ang maling balita, ang maling impormasyon, pero hindi natin tunay na alam kung ano ba ang konteksto, ano ba ang pangyayari. At minsan dahil hindi natin nauunawaan, nasaktan na natin yung taong pinagchismisan natin, nasiraan na natin, pero yung talaga palang nakakaawa ang kalagayan, pero mas mauna nating nakita yung hindi maganda kaysa sa yung pangangailangan ng ating kapwa-tao. Kaya bago tayo musga, bago tayo magkalat, alamin natin muna ang tunay na kwento. Alamin natin muna ang buong katotohanan. At kung may mali man, itama. At kung may pangangailangan, unahin natin ang pangangailangan at tulungan ng ating kapwa-tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.